Ako po si Diana at nais kong ibahagi sa inyo ang aming karanasang magpipinsan nung mga bata pa kami sa bahay ni Lola Leonora. Ilang dekada nang nakaraan, nasa 10 taong gulang pa lamang ako noon. Medyo ahead na rin ang edad sa akin ng mga kapinsan ko sa akin noon. Malapit kami kay Lola Nora at madalas kaming nagpupunta at natutulog sa kanyang bahay tuwing Sabado at Linggo. Simula nang mamatay si Lolo Berto ay naging malungkutin si Lola Nora. Mabuti na lamang at madalang na lamang siyang nagkakasakit at madalas din naman siyang binibisita ng kanyang mga anak. Pero abala ang mga ito sa kani-kanila mga trabaho kaya naman noong madalas kaming nagtutungo ng mga pinsan ko ay nanumbalik ang kanyang sigla. Paboritong-paborito naming kumuha ng mga hinog na chiko sa malawak na bakuran niya. At doon naman ay naaaliw kaming panoorin at amuyin ang mababangong halaman. Alagang-alaga ni Lola ang kanyang mga halaman at yun ang ginagawa niyang libangan sa araw-araw. Tuwing Sabado at Linggo, doon kami nagtutungo. Paborito naming makinig sa kwento ng aming lola noon. Tungkol sa mga kwentong kababalaghan kung saan hindi kami kaagad nakakatulog sa gabi. At naiisip namin ang mga nilalang sa kadiliman, buhat sa magandang pagkakalahad ni Lola Leonora. Noong mga panahon na yon ay medyo magkakalayo pa mga kabayan at marami pa rin bakanting lote. Gayon din ang mga malalawak na damuhan at maraming punong kahoy sa paligid. Medyo natatakot kami sa may likod bahay ni Lola dahil bakanting lote yon. May kulungan doon ang inaalagaan niya mga alagang baboy at napapaligiran yon ng malalaking kawayanan na nagpapadilim at lalong nagpapakilabot sa amin sa tuwing sumasapit ang gabi. Binilinan kami ni Lola na wag kaming gagawi sa bahaging kawayanan, lalo na't kapag sumasapit ang dapit hapon. Sa kadahilanan na may mangilan-ngilan ng kabahayan ang nakatirik sa kabila ng kawayanan na yon at hindi namin kakilala ang mga taong naroroon. Sumang-ayon naman kami at hindi namin nagawang maglarong magpipinsan sa gawing bahaging yon. Pero isang Sabado, bandang dapit hapon, ay lumabas sa likod bahay si Dennis para magpakain sa mga alagang pusa ni Lola Leonora. Naramdaman niyang may nakapanood sa kanya. Bahagya siyang napatingin sa bahaging kawayanan at may natagpuan siya doong isang matandang babae na may mahabang buhok. Nagbabagaw mano ang mga mata niya. Titig na titig sa kanya na para bang lalamunin siya ng buo. Kamuntik nang maihi sa takot si Dennis. Kaya nagmamadali siyang pumasok sa loob ng bahay at isinaradong mabuti ang tarangkahan ng pinto malapit sa likod bahay na yon. Sumapit noon ang gabi at nagkaroon siya ng sinat. Naagapan naman ni Lola ang pagpapainom sa kanya ng gamot. Kaya naman mabilis din na gumaling ang kanyang sinat na yon. Marami ng kwento sa aming bayan ang naisalaysay sa amin ni Lola Nora. Tulad na lamang ng mga aswang na nahuhuling nagtungo sa silong ng bahay at nagbabalat kayong mga hayop na nagmamatsyag sa mga taong may sakit o buntis. Meron namang mga aswang na sumusunod sa mga batang mag-isang naglalakad sa daan at inaabangan kung saan sila aatakihin at papatayin. Sa mura naming pag-iisip ay namulat na kami sa ganung uri ng kababalagan sa bayan. Kahit na nasa sekundarya na ang aking 2 matandang kapinsan nun, ay naniniwala pa rin sila sa tungkol sa mga aswang. 3 pa kaming nasa elementarya nun, samantalang ang 2 ko pang pinsan ay nasa sekundarya na. Magkakatabi kaming natutulog sa isa pang silid tulugan. Sa kabilang silid naman natutulog si Lola Nora, kung saan namatay din si Lolo Berto. Gusto niyang manatili doon dahil yun ang talagang kwarto nila mag-asawa noong nabubuhay pa si Lolo.
Isang gabi, saglit sa aming nagpaalam si Lola. Lumabas siya ng bahay at may dala siyang kaluban na may itak. Hindi namin siya inusisa kung saan siya pupunta dahil medyo seryoso ang kanyang mukha at tila nagmamadali siyang umalis nun. Medyo mahangin sa labas ng bahay, kaya nagdala ng payong si Lola para makatiyak na kung umulan man ng malakas ay may dala siyang pananggalang sa ulan. Binilinan niya si Isa na pinakamatanda sa aming lahat na huwag basta-basta magbubukas ng pinto kung sakali man na may kumatok o tumawag hanggat hindi niya naririnig ang kakaibang hudyat nun. Itinuro ni Lola ang hudyat na tanging sila lamang ni Isa ang nakakaalam. Pagkatapos nun, binigyan niya kami ng kasiguraduhan na hindi siya magtatagal at babalik na rin siya kaagad sa bahay. Inutusan niya kami na siguraduhing nakasaradong mabuti ang lahat ng tarangkahan ng pinto at mga bintana at tiyaking walang anumang bagay ang pwedeng makapasok sa bahay. Marahil, naninigurado siyang walang magnanakaw na makakapasok sa loob ng bahay nun. Pinabaunan niya kami ng rosaryo, maliit na aklat na binubuo ng mga panalangin sa Diyos, maging sagradong tubig at matulis na ilang piraso ng kinayas na kawayan. Bigla kong naisip na ang mga pangontrang yun ay pangdepensa sa aswang. Akala ko ay ako lamang ang nakapansin dahil naisip din pala yun ni Dennis. At bigla niyang napagtanto na marahil posibleng may aswang sa paligid. At binigyan kami ni Lola ng mga sandata sa kasiguraduhan na kung may makapasok mang aswang sa loob ng bahay, ay meron kaming panlaban dito. Kinilabutan ako ng husto sa ganong idea, lalo pat maiiwan lamang kaming magpipinsan sa loob ng bahay. Bagamat kinakabahan kami, sumunod naman kami sa lahat ng kanyang mga tagubilin bago siya tuluyang umalis. May bitbit siyang maliit na ilawan habang naglalakad palayo sa bahay na yon. Eksaktong nawalan pa noon ng kuryente at tanging di bateryang radyo lamang ang pinapakinggan namin. Matagal kaming nakinig ng balita at wala naman kaming narinig na may namumuong bagyo kaya napanatag kami na baka malapit na rin na magtagulan. Kung kaya't gano'n na lang kalakas ang hangin sa labas ng bahay. Nagpatuloy kami sa pakikinig sa balita. Inabot kami ng ilang minuto bago lumipat ang programa sa isang panibagong programa. Sumaktong katatakutan at kababalagan ng programang yon, na lalong nagpatakot sa aming magpipinsan. Bagyang nainis ang pinsan kong si Micaela, na 1 taon lamang ang tanda sa edad ko. Inilipat niya sa ibang programa at humantong yon sa mga makabagong awitin sa radyo. At medyo nawala ang mga takot sa dibdib namin. Kahit papaano ay naaliw naman ang aming isip sa masasayang awitin nun. Nakisabay na lamang kami sa mga kanta sa radyo habang nagpapalipas ng oras sa paghihintay namin kay Lola. Sumapit ang 8:00 ng gabi. Medyo ninadalaw na kami ng antok at talagang naiinip na kami sa pagpapaypay ng abaniko. Humihikab-hikab na rin si Michelle habang bumabagsak na ang talukap ni Michael. Kaya naisip ko na papuntahin na sila sa kwarto para makatulog nun. Samantalang kami na lamang ni Micaela at Dennis ang magbabantay at maghihintay sa pagbabalik ni Lola. Akmang pupunta na sana silang dalawa sa kwarto nang biglang may mga yapak ng paa kaming naririnig, buhat sa labas ng bahay. Lumawak ang ngiti namin nang mapagtanto na bumalik na si Lola. Kasabay nun, ay may malalakas na katok sa pintuan. Sunod-sunod na nagmamadali. Bubuksan na sana ni Dennis ang pinto. Pero sinenyasan siya ni Micaela na huwag munang magbubukas ng pinto dahil hindi niya naririnig ang kakaibang hudyat na itinuro sa kanya ni Lola. Nakakatiyak siyang hindi yon si Lola.
Nagtangka naman akong magtanong sa kung sino mang nasa labas ng bahay. Pero hindi ito tumugon. Bagkos ay nagpatuloy pa rin ito sa pagkatok ng malakas sa may pintuan na yon. Sinenyas na naman kami ni Michael na tumahimik at pakiramdaman na lamang ang nilalang na kumakatok sa labas. Saglit na umalis si Micaela at nagtungo siya sa palikuran pero nabanggit niya sa amin na kahit anong mangyari ay huwag basta-basta papasukin kung sino man ang kumakatok bago siya nagmadaling nagtungo sa palikuran. Hindi naman ako nakakilos buhat sa aking kinauupuan. Kaso, hindi na makapaghintay si Dennis nun. Naiirita na siya sa kumakatok sa pinto kaya naman tinanong niya ito at inutusang magpakilala. Parang malalaglag ang puso ko sa kaba ng mga oras na yon. Hindi ko alam kung anong posibleng mangyari pero talagang hindi ko nagugustuhan ng pwedeng maganap. Sa hindi malamang dahilan, biglang nagsalita sa malat at matandang boses ang nilalang na nasa labas ng bahay. Bigla kaming nabuhayan ng loob at nawala ang mga takot namin sa dibdib. Nang mapag-alaman na si Lola Nora ang nagmamay-ari ng tinig na yon. Marahil, yun ang hudyat na tinutukoy sa amin ni Micaela. Kung kaya't dali-daling binuksan ni Dennis ang pinto. Nag-alangan pa rin si Michael at sinubukan niyang pigilan ng kapinsan, pero huli na ang lahat. Pinihit ni Dennis ang siradora at nang magbukas ang pinto ay lumitaw sa kanyang harapan ang figura ni Lola Nora. Basang-basa ang kanyang buong katawan habang nakasukbit pa rin ang kalubhan sa kanyang tagiliran. Bitbit niya ang ilawang gasera nun. Nagtaka kami kung nasaan ang dala niyang payong at nabanggit niya sa amin na tuluyan ng nasira doon at natangay na ito ng hangin sa labas ng bahay. Pinapasok namin sa loob ng bahay si Lola at kinuha namin ang ilawang gaserang hawak niya. Sinamahan siya ni Michelle na makapagpalit ng damit sa kanyang silid tulugan. Pero bago pa sila makarating doon, nakasalubong sila ni Micaela. Nagimbalang pinsan ko pagkakita sa anyo ni Lola Nora. Tinanong niya kami kung anong nangyari at isiniwalat ko ang naganap noon. Naghalo ang inis sa mukha niya. Hindi siya mapalagay at paulit-ulit niya kaming tinanong kung may narinig kaming kakaibang hudyat mula dito. Pero wala naman kaming maisagot dahil wala naman itong ibang sinabi. Nagkasisihan pa sina Michael at Dennis dahil sa pagpapatuloy doon kay Lola. Makalipas ang ilang sandali, biglang lumabas ng silid si Michelle. Maputlang maputla ang mukha niya. Nauutal siya sa pagsasalita. Pilit niyang itinuturo ang silid tulugan ni Lola Nora. Pero walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Lumakas na naman ang kabog sa dibdib ko. Pakiramdam ko ay hindi si Lola ang mismong nakapasok sa loob ng bahay. Kumapit ng mahigpit si Michelle kay Micaela at hindi niya mapigilang mapaiyak nun. Sandali kaming umatras palayo sa may silid tulugan ni Lola at akmang magtatago kami sa may bahaging kusina. Nang mapansin naming lumabas sa silid tulugan si Lola Nora. Kinilabutan kami nang makita naming nanlilisik ang kanyang mga mata. Nagkaroon ito ng matutulis na mga ipin. Mahaba at maitim ang mga kuko niya. Hindi na siya si Lola Nora, kundi isang nilalang. Akala namin ay maninigas kami sa aming kinatatayuan pero nang humakbang patungo sa amin ang nilalang, ay nakapako sa may lamesa ang ibinigay na sagradong tubig ni Lola Nora.
Dali-dali ko siyang isinaboy sa kanyang direksyon at nadampian ang kanyang kamay, gayon din ang braso. Bahagya itong umusok at umangil ang nilalang na yon. Lalong nagalit ang nilalang. Bigla siyang tumakbo patungo sa direksyon namin pero nagulat kaming lahat nang mabukas ang pintuan. At lumitaw doon mismo si Lola Nora. May dala siyang mahabang baril at bigla niya yung pinaputok bago muling kinasa at pinatamaan sa balikat ang nilalang. Kamuntik na itong pabagsak sa sahig pero hindi pa rin ito natinag kaya naman bago pa makarating sa aming direksyon ang nilalang ay makailang beses siyang pinaputukan ng baril ni Lola. At pagkatapos nun, binunot niya mula sa kaluban ang itak at walang habas na tinagpas ang ulo niya. Gumulong-gulong ito sa sahig at doon na kami nag-umpisang magsigawang magpipinsan. Sinigawan kami ni Lola at doon lamang kami tumahimik nun. Pumasok siya sa loob ng bahay at sinalubong namin siya ng mahigpit na yakap. Mangiyak-ngiyak kaming humagulgol sa kanya at napansin namin na kasama niya si Mang Temyo na isa ring magtatawas at tagapatay ng aswang sa aming lugar. Isinalaysay sa amin ni Lola Nora na kaya siya lumabas ng bahay ay dahil nararamdaman niya ang presensya ng aswang na malapit lamang sa aming kinaroroonan. Binalak niya itong hanapin pero sa paglalakad niya, nakasalubong niya si Mang Temyo na may bitbit na baril at hinahanap din ng nilalang na yon, na hindi umano ay pumatay sa kanyang alagang aso at mga manok, gayon din sa dalawa nitong kainuman. Nakita nila sa may kakahuyan ang nilalang at doon ay sinundan nila. Pinaputukan ng baril pero bigla na lamang itong naglaho. Nakaramdam ng panganib si Lola at naisip niya na posibleng atakihin kami ng mga nilalang habang wala siya sa loob ng bahay kaya nagmadali na siyang bumalik. Sinamahan naman siya ni Mang Timyong at pinabitbit pa nitong baril. Nung makarating na sila sa labas ng bahay, ay naramdaman at naamoy ni Mang Temyo ang presensya ng aswang sa loob ng bahay. Kaya naman walang pag-alinlangan na ikinasa ni Lola Nora ang baril bago kumatok nun. Nagulat pa siya ng hawakan ng seradora. Hindi yun nakalak. Kaya naman nang maabutan niya ang aswang sa loob ng bahay, ay mabilis siyang nagpaputok nun. Matapos na mapatay ang nilalang, ay pinagtulungan nila Lola Nora at Mang Timyo, gayon din ni Michael na buhati ng katawan. Nagtungo sila sa likod bahay sa may bakanting lote at doon sinunog ang katawan nito para hinding-hindi na makapanggambala ang kaluluwa niya. Pinanood namin kung paano maagnas at maging abo ang bangkay nito bago kami tuluyang pumasok sa loob ng bahay. Nagpasalamat naman si Lola Nora sa kabutihan at pagtulong ni Mang Temyo. Bago ito tuluyang nagpaalam at umalis na. Pagkapasok namin sa loob ng bahay, nagkaroon na kami ng kapanatagan sa kalooban. Napangaralan pa kami ni Lola, lalo na si Dennis sa pagiging matigas ang ulo. Muli niya kaming pinagbilinan na huwag basta magpaloko sa mga mapaninlang na nilalang sa gabi, sa paligid. Umupa na rin naman ang galit niya kinalaunan at sinamahan na muna niya kami sa buong magdamag sa kwarto, kung kaya't nakatulog naman kami ng mahimbing nun. Nung sumapit ang linggo, magkakasama kaming nagsimba at nagpasalamat sa Panginoon. Ikinuwento namin sa aming mga magulang ang nangyari at nabahala sila sa aming kaligtasan. Kaya hindi na muna nila kami pinapunta sa bahay ni Lola. Pero nagmatigas kami. Nagpunta pa rin kami sa mga kasunod na Sabado at doon kami lalo nilukuban ng kakaibang takot. Sumapit ang takip silim.
Nagsunog ng goma si Lola sa likod bahay katulong si Michael. Nung matapos ang pagsusunog, ay may naulinagan kaming pumapagaspas na pumapalibot sa buong bahay ni Lola. Kinabahan kami pero nanalangin kami ng paulit-ulit sa Diyos sa harap ng altar. Samantalang si Lola Nora naman ay katulong sina Dennis at Michael sa pagkakayas ng mga kawayan. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas silang tatlo sa may likod bahay. Sinundan namin sila at nakita namin na lumapag sa lupa ang tatlong nilalang sa may tabi ng kulungan ng mga alagang baboy ni Lola. Maliliksi ang mga nilalang na ito na sumugod sa kanilang tatlo. Asintado naman si Lola Nora. Inihagis niya ang sibat na kawayan at hustong tumama yun sa dibdib ng babaeng aswang. Pinagtulungan naman nila Michael at Dennis na maitarak ang matulis na kawayan sa isa pang nilalang. At kahit mga bagito at hindi sanay sa pakikipaglaban, ay napagtagumpayan naman nilang mapatay ang nilalang sa kabila ng mga sugat at galos na kanilang natamo. Muling nakipagsagupaan si Lola Nora sa isa pang aswang. At medyo nahirapan siya doon dahil utuso at maliksi ang nilalang na yon. Nagalusan pa siya nito sa kanyang tuhod at binti pero nasaksak niya ito sa tagiliran kung saan sumirit ang dugo nito. Pagkatapos noon ay itinarak ni Lola Nora sa ulo nito ang sibat na tuluyan nitong ikinasawi. Bumulagta ang nilalang na wala ng buhay. At kasabay nun ay muling nagkahulan ang mga aso sa paligid. Sinunog ni Lola Nora ang mga bangkay ng mga aswang sa likod bahay. At pagkatapos nun, nagdasal kami ng Santo Rosario sa altar malapit sa kwarto. Nagpapasalamat kami sa muling pagkakaligtas sa aming mga buhay. Higit sa lahat kay Lola Nora. Ilang taon na rin ang lumipas at dumami na rin ang mga naging kapitbahay ni Lola. Hindi na rin kinatatakutan ang kanyang likod bahay. At hindi na rin kami nakaramdam ng panganib na manatili sa bahay ni Lola tuwing Sabado at Linggo. Sumapit kami noon sa sekundarya at patuloy kaming nagtutungo sa bahay niya. Pumanaw siya dulot ng katandaan nung malapit na akong makatapos sa kolehiyo. Pero baon pa rin namin ang masasayang alaala at mga aral na natutunan namin sa kanya noong kabataan namin. Kahit kailan, hindi mawawala sa puso't isipan namin ang inidolo naming Lola na may kakayahang pumatay ng mga aswang.